Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Alam nyo guys, napapansin ko itong si Marcoleta. Umiingay lately, napakaingay nito ni Marcoleta. Unang-una, kinontent ko rin yon nung sabi ni Marcoleta na hindi na daw dapat pinapayagan ng mga survey. Kasi merong isang survey, particularly yung SWS na nagpa-survey pero hindi siya sinama dun sa listahan. So, nagagalit siya. Kaya hindi siya nasama daw dun sa top 12 kasi nga hindi siya sinama dun sa pagpipilian kaya nagagalit siya. Sabi niya, dapat tigilan na yung mga survey na yan. Tapos, itong nabalitaan ko rin, itong mga nagdaang araw, meron naman siyang inaaway na vlogger. At ngayon, ito mga kababayan, meron na naman siyang sinasabi. At balita dun sa INC na rally, ang gagawin niya raw ay sasama daw siya. Alam naman natin siya ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya sasama daw siya. Pakinggan natin, ba't sasama to? Ang ingay nito ni Dante Marcoleta pakinggan natin. Ang likas naman ng loob. Kapag ginawa nila ito, pagrarally ako. Balik natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang likas naman ng loob. Kapag ginawa nila ito, pagrarally ako. Kapag kumanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito yung tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado, kasama na yung articles of impeachment. Yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang, isip-isipin naman. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifesto? Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito ginawa nila, halimbawa, nagsimulang sila mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot yun. Dapat pala. Kaya sabi ko sa'yo, magrarally ako. Okay, so yun, magrarally daw siya. Alam niya ito si Marcoleta, ang ingay pero alam niyo kung bakit niya ginagawa to kasi ito pong pag-iingay ay exposure po ito. At maaaring iniisip niya na ito ay makakatulong sa kanyang kandidatura. Kasi po siya po ay tumatakbo bilang senator. Nung nakaraang halalan po, siya po ay nasa lineup din ng pagiging senator pero umatras po siya. Mga kababayan, siguro nakita niya mukhang olats ako. Kaya mas pinili niya tumakbo sa isang party list. So, bumitaw siya sa pagkasenador at tumakbong party list. Yun, sa awa naman ng Diyos, ayan, siya ngayon ay isang congressman under a certain party list. So, ngayon mga kababayan, tinitingnan niya siguro kung ano mangyayari at mukhang tagilid siya sa mga survey. Nagagalit nga siya sa isang survey firm So, sabi niya, siguro pinakamaganda magingay ako. Kasi negative publicity pa rin yan mga kababayan. Kapag maingay ka, naririnig ang boses mo, hindi ka makakalimutan ng mga tao. Minsan yung mga tao, ganun hindi, ito na lang, ito maingay ito. Boboto ka. Minsan ganun yung tao, hindi na nag-iisip Basta kung sino yung lagi nilang naririnig sa social media, sa media, sa telebisyon, yun ang binoboto nila. So, ayan mga kababayan, meron naman siya sinasabi tungkol sa pirma-pirma, dyan sa manifesto ng Kamara sa pagsuporta ng pagkakaisa kay PBBM. So, marami siyang sinasabi. Pero ito mga kababayan, sa tingin ko ay style para siya'y marinig. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung titingnan natin ang mga survey, etong si Marcoleta ay hindi po sumasama sa top 12. Lagi po siyang laglag mga kababayan. At ito, pakita ko sa inyo. Ito po yung latest mga kababayan sa SWS survey. Ito yung gustong paalis ni Marcoleta Ito mga kababayan yung bagong ngayon nilabas ng SWS survey sa pagkasenador sa 2025 elections. Ayan mga kababayan yung resulta.
Hanapin nyo nga si Marcoleta. Wala si Marcoleta, mga kababayan. 12 po ang pipiliin, pero wala po si Marcoleta eh. Siguro, yun na naman, nakita ko sa ranking nung nakaraan, ang ranking niya is from 22 to 24. So, malayo pa sa katotohanan. Kaya kahit anong gawin nito ni Marcoleta, mukhang hindi siya gusto ng taong bayan. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung hindi mo nakikita sarili mo dyan sa top 12, ibig sabihin ayaw sa'yo ng taong bayan. Kaya ang ginagawa niya, ito na lang ay nagpapapansin at kontra ng kontra sa gobyerno Marcos para if ever na siya'y matalo at if ever na itong si Sara Duterte ay mapwesto, ay meron siyang pwesto sa gobyerno. Ganun yan, mga kababayan eh. Kaya medyo talaga maingay itong si Marcoleta kasi wala, tingnan mo nga. At pansin ko, mga kababayan, dito sa SWS na inilabas silang survey sa pagkasenator, halos ang pumasok dito ay yung mga pinili o admin senators. Ayan po yung napansin ko rito. Halos lahat, mga kababayan, ay nandun po sa listahan ng Marcos administration, yung pong kanilang pinili. At ilan lang dito ang mga hindi kasali. At ang pumasok lang sa kampo na kampi kay Duterte ay isa lang, mga kababayan. Si Bongo. Si Bongo walang tigil sa social media. Talaga naman sabi ko sa inyo eh. Bawat lakad niya nakabidyo. Kagaya na may napanood ako, kumakain sila, may pinakain silang mga nagbubukas ang pinto sa isang restaurant dyan sa Davao. Tapos ito, nagbidyo sila ni Duterte habang kumakain. So talagang ginagamit ni Bongo itong social media para mapansin. Kaya malamang, kaya siguro 'yan, kasama siya sa halos may mga survey nagpapalitan lang sila ni Bato de la Rosa, pero parang mas marami ang mga survey na pasok si Bongo kaysa kay Bato de la Rosa. Kagaya nito, mga kababayan. O yung pwesto ni Bongo at Senator Pia Cayetano, 32%, ibig sabihin pwede siya maging 3, pwede siya maging 4, pero pasok pa rin sa top 12. At ang nakalusot lang dito na hindi pinili ni Presidente Marcos ay si Willie Revillame. Ayan, mga kababayan, si Willie Revillame mas lumalamang pa dito sa kandidato ng mga Duterte. Okay, so itong naglalaban sa last spot sa 12, 13, 14, actually 12 lang ang papasok. Pero pare-pareha sila, 12, ibig sabihin 12, 13, 14 na ranking na place ay pwedeng mamili sa kanilang tatlo kung sino yung papasok sa pan-12. Sino-sino yan? Camille Villar, Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos. Ayan, mga kababayan. So, nasa bangin. Pwedeng malaglag anytime. So, yan, mga kababayan. Ibig sabihin lang nito sa mga survey na to, mas naniniwala ang taong bayan sa line-up ng administrasyon. Mas gusto nila yung pinili ng Marcos administration, yung lineup ng Marcos administration pagdating po sa senators. At ayaw na nila sa mga padapa. Ayaw na nila sa mga kandidato ni Duterte. Nakalusot lang itong si Bongo. At mukhang sumisiksik si Bato de la Rosa, pero natingin ko matatanggal to kasi kasabayan niya si Camille Villar o kaya si Amy Marcos. Kahit papano sa tingin ko mas may chance ang manalo ito si Camille o si Amy Marcos kaysa kay Bato de la Rosa. At delikado pa yan kasi ang dami pang mga kandidato na magagaling. At pwede pang pumalit dito sa 12, 13, 14. Pwera lang si Marcoleta. Si Marcoleta talaga alam nyo, nag-iingay lang, nangungulit lang yan, dada ng dada. Kasi yun ang paraan niya para mapansin. Kasi nga, hindi po siya pumapasok dyan po sa top 12. Dyan po sa mga surveys. Kaya nga sabi niya, yung mga survey, tigilan na yan. Walang naitutulong yan. Hindi naman dapat. Sabi nga niya, yabang pa Ako nga sa survey, pag ako nag-number 1, hindi, kaya, alisin ko pa rin yun. Hindi ako, papayag ng ganyan. Kasi yan po ay parang sinasabi niya mind conditioning. May ganun-ganun pa si Marcoleta. Hindi nga pumapasok sa top 12. Number 24 ka. So, kaya po maingay si Marcoleta, mga kababayan. Kaya po napakaingay nitong kandidatong ito. Isa lang naman ang dahilan kung bakit di ka sumasama sa top 12, ibig sabihin ayaw sa'yo ng taong bayan.
Bakit? Ayaw sa iyo ng mga kakamping dahil isa ka sa sa talagang bumanat ng bumanat para patayin itong prangkisa ng ABS-CBN. At ngayon ikaw ay kitang-kita hayagang kumakampi kay Sara Duterte. Kaya nagagalit sa iyo ang majority of the Filipinos, majority ng taong bayan. Kaya huwag ka nang umasa. Kahit awayin mo pa ang mga vloggers, kahit awayin mo pa yung mga kumukontra sa iyo, wala kang magagawa dahil taong bayan ang namimili kung sino ang gusto nila. Kaya wag mo na ipilit. Mga away ka pa ng mga vloggers eh. Kung ganyan ka lang, iiyakin ka, wag ka na lang wag ka na lang magkandidato, wag ka na lang magpolitiko. Kasi public figure kayo, hindi kayo pwede maging balat sibuyas. Di ba? Kaya kailangan malakas ang loob mo. Kung iiyakin ka, pinakamaganda, tigilan mo na yung pagiging politiko mo. At kung ayaw mo mapansin, punta ka na lang sa bundok, mamundo ka na lang. Ay siguro ang pinakamagandang gawin kasi public figure kayo eh. Hindi niyo may iwasan na pag-usapan kayo. May kilala pa ako niyan, si Kiko Matching. Kung ayaw ng pag-usapan kayo, tigilan niya yung pamumulitika. Umalis kayo sa pagiging politiko o hindi ka rin pwedeng artista. Kasi nga, rin yung public figure din yun. Hindi kayo pwedeng hindi pag-uusapan. Kaya, ganun eh. Ganun talaga ang buhay. Ngayon, kung hindi niyo matanggap yung mga sinasabi sa inyo ng mga vloggers, tumigil na kayo. Pinakamaganda, manahimik na lang kayo sa bahay. Magluto kayo. Pagluto nyo yung pamilya nyo, yung asawa ninyo. Sa ganyan, no? Di ba? Papansin ka, mag-rally ka. Di mag-rally ka. Naman kami pakialam kung mag-rally ka eh. May mapapalaba kami sa'yo. Okay, so ilang muna mga kababayan ang ating update. Nakita natin yung survey. Pakita ko na rin yung survey. Sino pa rin ang una? Erwin Tulfo. Number 2, Bong Revilla. 3-4, Bongo Cayetano. Number 5, Tito Soto. 6, Ben Tulfo. 7, Ping Lacson. 8-9, Manny Pacquiao. Willie Revillame. 10, Abby Binay. 11, Senator Lito Lapid. Ito laging pasok. Mga ginagawa nito, ba't gusto nyo to? 12, 13, 14, Villar, Bato, Marcos. Yan po yung nanalo po dyan po sa SWS survey na pinagtitripan ni Marcoleta na gusto niyang tanggalin kasi nga hindi daw kasama yung pangalan niya sa dating survey. Ngayon kasama ngayon pero wala ka pa rin talaga. Ay talaga sa'yo ng taong bayan. Okay, so yun lang po. Ingat po tayong lahat guys. God bless po.